So, how's life lately? 2025 is a bit challenging. Lahat naman, every year is very challenging naman para sa atin. And almost pa tapos na ang 2025 when Opong hit Masbate. Typhoon. Super typhoon. Super typhoon ba si Opong? But kaming mga Masbateño is like parang nagso kampante kasi laging lihis sa amin dito ang bagyo. Then ito nga, September 26 nga dumating si Upong. And according to the forecast, lilihis ng pwedeng lumihis ng Masbate, tatama ng Milan Bicol. So yun, kampante kami. Kung makita nyo yung bahay namin dito sa bukid. So yun nga, I choose to live here because of the simplicity of life. Hindi maingay, pwede ka makapagtanim ng mga gulay-gulay sa garden, tapos malamig, unlike sa city. But nung dumating nga si Opong dito sa amin, our house was wrecked. Hindi na siya pwedeng kasi streamline yung roofing ko. But then hindi na siya pwedeng tirhan because of the damage ng unang-una sa roofing, sa electrical wirings, kasi talagang hinugot ni Bagyong Upong yung aming bubong, sabay na yung mga electrical wirings. So we were devastated sa nangyari sa amin. Malaking bahay, lahat may losses, malaki yung losses namin, guys. Di namin alam kung saan kami magsisimula, kasi this house was our first na pundar bilang mag-asawa. First namin na pundar to, at syempre pinaggastusan ng way back 2022. So ayun, ngayon hanap na kami ng paraan. Also I made pwede namin matirhan muna na pamilya, kasi habang ginagawa tong bahay. And the challenge is walang kuryente at walang signal, walang komunikasyon for about sa amin mga a week. So yung kuryente namin is kagbabalik lang last month, I think. Last month or this December lang naman. Mga first week ata ng December. And then na disgrasya pa, nasabitan doon sa may highway, nasabitan ng mataas na truck, kaya yun inayos na naman. So that September 26 hinit kami ng Bagyong Upong, and decided na wala kami matutulugan ko ni. Nakikitulog muna kami kila in-law. Yan sila in-law. Bahay nila in-law. Tapos yung bahay namin, bahay ko ubas, guys. So here itong namin na lupa. Tapos yan yung bahay namin. We live there hanggang ngayon kasi hindi pa kami officially naglilipat bahay. And ayun, napapansin niyo yan, yung dingding namin, yung roofing ng dati naming bahay. And I decided na itong roof, ilang slab gawa ng meron na ako. Pagkatapos ni Upong, naman si Uwan.
which devastated the Visayas. Kaya yun, decide kami na i-slab na lang yung bahay. May provision for second floor para medyo sturdy naman, although pricey. So yun, kaming tulong doon kami ng mag-asawa na mag-i-provide namin yun. So without knowing, ito pala yung price. Oh, ang ganda ng view. Nakikita nyo yan, yung mountain, tapos pwede ka dito glamping, tent pitching, tapos wandering ng moon and stars during fine weather. Sa gabi meron ka lang tent. So yung bayaw ko nakatry na dito na mag camping. So yung kanina ito na pala yung nakuha ko. Yan. Maraming tapang kalabaw. Fortunately yung kalabaw pala ni father-in-law is kakapanganak pa lang last year. Ang term namin yung ginamanso. So yung lalagyan ng tali. So unfortunately na baliog ba. Na-strangle yung baby carabao na last year lang pinanganak. Strangle siya. Tapos hindi siya kasi yung mukha niya daw nakalagay sa putik, sa kung saan siya nagalabog siya nililigo. So yun, nakita na lang umaga nawala na. So yung meat, alam naman natin pag hindi wala namang sakit dito sa amin, yung ginagawa tinatapa. Kumakain naman tayo ng tapang kalabaw. So yun, bumili tayo ng rekado at saka ginawa ng timpla para magamit. Meron tayong tapsilog, tapa, sinangag at saka itlog for how many days. Yung ibang meat na-dispose na rin nila. So ito na natira sa amin. So yung iba hindi naman kumakain ng kalabaw. So kumbaga daw yearling pa lang, ang kalabaw. So amin na amo didi view.